Good morning! So praise God. Ang bilis po, no? Fifth Sunday na ngayon. Siyempre po, ang inyong lingkod, ang magbibigay ng mensahe ng Panginoon. Sa bukas, June na. Ang bilis, ano po? Kamukat-mukat natin December na. Bonus time na. Baka naman dyan. Okay po, para po sa ating pag-aaral, buksan po natin ang Biblia sa 2 Peter. Hayaan niyo pong basahin ko ang chapter 1, chapter 1 verses 1 to 2. 2 Peter chapter 1, 1 to 2. Sige, diretso ko na hanggang 4. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Lord, sa umagang ito, sa pribilehiyo na muli makakapag-aral po kami ng inyong buhay na salita. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang lubusan naming maunawaan ang mensahe mula sa inyong buhay na salita na aming pag-aaralan nga po ngayong umaga. Lalo na nga po ako, Lord, empower me, strengthen me, Lord, upang ma-deliver ko po ang mensahe na may kaliwanagan at katapatan. Huwag niyo po hayaan, Lord, na makakakilos si Satan sa aming kalagitnaan para po gambalain kami sa aming pag-aaral. At nawa ang pag-aaral na ito ay makapagbigay pa rin po, Lord, ng glory sa inyong dakilang pangalan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan lamang ng aming mananakop na si Jesus. Amen. So, good morning po ulit sa inyong lahat, mga kapatid. So, batiin nyo nga ang inyong mga katabi na magandang umaga. Ayan, ang gaganda ng mga ngiti. So, bago tayo magpatuloy, inom po muna ako para may power. Dahil ang aking katawang lupa ay pagod at mas gusto matulog. Pero sa gawain sa Panginoon, the show must go on. Inom lang po muna ako. Ayan. Sino po dito ang mga shopaholic, online shopaholic? Yan, yung madalas umorder sa Shopee, sa Lazada, o any mga shopping online platform. Kaway-kaway naman dyan. Ay si Mrs. halos araw-araw may dumarating. Yan, okay. Ngayon po ang gawin natin, imagine po natin na nag-order kayo online ng isang bagay na kailangang i-assemble. Ano ba mga bagay na i-assemble? Halimbawa, cabinet. Yan, mga shoebox. Imagine ninyo, diniliver sa inyo. Ayan, excited kayo. Yan. Tapos, may napansin kayo doon sa box na nakalagay doon ay everything needed to assembly is included inside. So excited ka na, bubuksan mo na ngayon, mag-unbox ka na ngayon. At doon, mayroon doon, nasa loob ay instruction o manual kung paano mo ito i-assemble para ma-enjoy mo na, pag nabuo na, ma-enjoy mo na, magagamit mo na yung binili mo online. Ayan. So mga kapatid, same is true with our spiritual lives. Dito po sa passage na binasa natin kanina, nalaman natin lahat na
lahat ng pangangailangan natin sa aspetong espiritual ay ibinigay na po ng Diyos. Nang tayo ay manampalataya kay Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay, lahat-lahat po, tanan-tanan, na makakatulong sa ikalalago ng ating buhay espiritual ay nasa atin na po. It's all in the box. Complete lahat. Walang labis, walang kulang. So ang gagawin na lang po natin ay gamitin natin yung ibinigay ng Diyos upang ang layunin niya sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng katuparan. So by the way po, ano po ba ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin? Sabi po sa Romans 8:29, "For those God foreknew, He also predestined to be" what? "Conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters." At hindi lang po yon. Sa 2 Corinthians 3:18, sabi pa rin doon, "And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being," again, "transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit." So nakita nyo dito mga kapatid na hindi lang ninais ng Diyos na tayo ay iligtas lamang. Nais niya na ang bawat isa sa atin ay maging kawangis ng anak na si Jesus. So this morning po, samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang pamagat po ay, "It's all in the box." Now, ang 2 Peter po, of course, ay sinulat para pa rin sa mga sinulatan niya doon sa 1 Peter. Sila ang same recipient. Ang main difference po ng first letter, ito ay sinulat para hikayatin po yung mga exiled believers na humaharap po sa mga external persecutions. Samantalang po itong 2 Peter ay sinulat naman para balaan po sila sa mga internal false teachers. Sa loob nila mismo. Yan. Ang 1 Peter ay nagturo patungkol po sa suffering, hope, and proper conduct. Paano magkakaroon ng proper conduct sa gitna ng mga persecutions. Samantala, ang 2 Peter po ay nagtuturo naman ng mga katotohanan, ang discernment o pag-unawa laban po sa mga bulaang tagapagturo, spiritual growth, at ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. So diyan pang babasahin niyo yung 2 Peter chapter, ano lang yan, 3 chapters. So malalaman niyo yan lahat, yung mga sinasabi ko. So masasabi rin po natin, ay sinulat ito ni Peter, ilang panahon na lang po bago ang kanyang kamatayan, bago siya execute. Paano ba pinatay si Peter? Di ba? Patiwarik. Pirako sa krus na nakapatiwarik. Masasabi natin na itong 2 Peter ay parang farewell letter ni Peter. Makikita niyo yan sa verses 12 to 15. Yan. So, aminin man natin o hindi, mga kapatid, marami po sa atin madalas talunan pagdating sa buhay espiritual. So, kaya naman po, ang paglago ay palaging nahahadlangan. Madalas, anong binibigay natin na reason? Hindi ko kaya. Wala akong kakayahan na labanan ng tukso. Madalas ganun ang nire-reason out natin. Pero malinaw po dito sa passage na binasa natin. Ano sabi? Binigay na lahat ng kakailanganin natin. For what? For a godly life. Sabi niya. So kaya ngayon tingnan natin muna yung mga doctrinal foundation of our salvation na unang binanggit ni Peter, and then yung practical responsibility natin pagkatapos natin maligtas. So punta na po tayo sa doctrinal foundation. Diyan sa verse 2, sa verses 1 and 2,
pinaalalahanan ni Peter ang mga mananampalataya ng 3 bagay na libreng ibinigay ng Diyos. Yung faith, grace, and peace. So unahin natin yung faith. Ang sabi dyan ni Peter sa verse 1b, Peter said, "To those through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours." Pero po sa ESV translation, ang ginamit po doon with equal standing of ours. Bakit ko po binanggit? Kasi mamaya pagdidiinan ko po ito. So ipinapakita ng verse dito yung kahalagahan at katatayuan ng mga mananampalataya o bawat tagasunod ni Kristo. No, maging Hudyong apostol na katulad po ni Pedro o maging mga bagong mananampalataya, tayo mga Gentiles ang tawag po sa atin. So, kasama tayo doon sa binanggit ni Peter. So, ibig sabihin ng ni Peter, ang lahat ay mayroong eksaktong parehong espiritual na katatayuan sa paglapit sa Diyos. So, walang nakakaangat, walang mas mababa. Kung anong privileges na mayroon si Peter, ay ganoon din naman si John. Parehas lang. Pero ito po, sa Old Testament, chosen people lamang po yung binigyan ng Diyos ng privileges. Pero po sa church age, no, hanggang sa panahon natin ngayon, ang bawat mananampalataya ay binigyan ng exact and the same privileges. Ano-ano ba yun? Daanan lang po natin. Pero po sa yung mga Old Testament people at New Testament people, may parehas na privileges. Ano po yun? Justification by faith. Hindi, kanina noon, hindi by works, by faith. At sa atin din ngayon, by faith pa rin. Kung dadagdagin nyo ng works, ibang doktrina niyan, ha? Then second, ito na yung medyo kaibahan sa ating mga New Testament believers. Permanent indwelling of the Holy Spirit. Kasi sa kanila noon, panahon, nawawala ang Holy Spirit. Pagkatapos, ibigay ng Panginoon yung Holy Spirit, na-accomplish na, mawawala na sa Kanya, ma-accomplish na yung pinagagawa sa Kanya, mawawala na yung Holy Spirit. Pero sa atin po, permanent na po ang Holy Spirit. Then, direct access to God. Sa kanilang panahon, high priest lang po ang nakakapasok doon sa Holy of Holies. Pero sa ating panahon ngayon, may direct access na tayo sa ating Panginoong Diyos through Jesus Christ. And hindi lang po yun, we are adopted as sons. Yan. So naging anak tayo ng Diyos. And complete forgiveness. Sa Old Testament po, ang kasalanan ay kinocover lang, tinatakpan. Pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ, completely, our past, present, and future sins, pinatawad na po yan ng Panginoon. So ang sarap, di ba, balikan ng mga katotohanan to, ng mga privileges na ibinigay sa akin na tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Hesus. So dito pa rin sa passage na ito, malinaw yung sinasabi dito ni Peter that even our faith to believe in Jesus Christ po ay regalo lamang. Regalo lamang po ito ng Diyos. Our faith is not something that we earn. No? Kaya wala po tayong maaring ipagmamayabang. Na kahit tayo naligtas, ay dahil nanampalataya naman ako kay Jesus. Yes, true. Kaya ka naligtas dahil nanampalataya ka kay Jesus Christ. Pero, sa kabilang banda, hindi mo magagawa manampalataya kung hindi ka ginising ng Holy Spirit, ng Panginoong Diyos. So, wala tayo pwedeng ipagmayabang sa ating patungkol sa ating kaligtasan. Sabi nga sa John 6:4, sabi ni Jesus Christ,
No one can come to me, sabi niya, unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. So, napakalinaw, mga kapatid. Ang kaligtasan, no? Hindi tayo makakalapit kay Jesus Christ kung hindi tayo inilapit ng God, the Father. Kaya po, sa bawat nagsasabi na ligtas na, iyan ay dahil po bago pa likhain ang mundo, pinili ka na ng Diyos na makalapit at makapanampalataya kay Jesus Christ. At sa ating kalagitnaan, kung mayroon pang hindi nakakakilala kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, hindi po aksidente na nandito ka ngayon sa kalagitnaan. Kung naririnig mo ngayon ang Ebanghelyo, ito ay biyaya ng Diyos na tumatawag po sa inyo upang manampalataya kay Jesus. Ano po ang iyong gagawin? Aminin mo na ikaw ay makasalanan, pagsisihan, at hingi ng kapatawaran ng kasalanan. At ano niyo po, ang Diyos ay mahabagin at ikaw ay kanyang patatawarin. At aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kaya manampalataya ka kay Jesus doon sa krus. Sa ginawa niya doon sa krus upang ikaw ay maligtas. At ang pangako niya, buhay na walang hanggan. Now, sa verse 2 naman po, Peter mentioned grace and peace. Yan, sabi po niya doon, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So, ang sinasabi dito ni Peter, matapos nyo tumanggap nung mga doctrinal foundation, matapos nyo malaman yon, sabi niya, hinikayat naman niya na sila ay malagana sa biyaya at kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. So, ano ba yung grace? Unahin natin si Grace. Si Grace, hindi si Grace Nantes, ha? So, grace is unmerited favor. Sa awana, sino ba yung mga ano dito? Laking awana, i-reset nga natin. Ano meaning ng awana? Ay, ng awana. Ng grace. God giving me a free gift I don't deserve. Yan. Pero mga kapatid, ang nakakatuwa, ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng grace ay katulad po ng isang coin. Sandali, inom po ako ulit. Ano ba makikita sa coin? Dalawang mukha, di ba? Yung isang side, grace. Yung isang side naman, mercy. Yeah. Ano ba naman yung mercy? Meaning naman ng mercy sa awana is, God withheld His punishment that I deserve. Yan. Dahil tayo yung makasalanan, dapat tayong parusahan. Pero dahil God is merciful, winidhold niya yung kaparusahan na dapat sana ay para sa atin. So mga kapatid, pagdating sa salvation, palaging magkasama yung grace and mercy. Deserving ba tayo doon? Hindi. We are not worthy to deserve those things dahil tayo nga ay makasalanan. At itinuring niyo pa tayong mga kaaway. Di ba? Pagkaawan ba ginagawa sa kaaway? Di ba? Sasaktan. Pero dahil nga ang Diyos ay gracious and merciful, hindi niya ibinigay yung karapat-dapat na hatol sa bawat isa sa atin. Dapat we deserve to spend our eternity in hell. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, He giveth His grace and His mercy. Yung peace naman. Peace is the result of God's grace.
Because we have been reconciled with the Father. Nung namatay si Jesus Christ, doon sa cross of Calvary, anong nangyari? Ni-reconcile tayo sa ating God, the Father. Kasi nga, kaaway tayo ng Diyos. Galit ang Diyos sa bawat isa sa atin. But because of what Jesus Christ has done on the cross, pinagpati tayo ngayon. Dati galit ng Diyos sa atin, tayo ngayon ay friends na. Yan. At ang yung peace din na tinutukoy dito, ay hindi ito yung peace na nakadepende sa sitwasyon. No? Sa mundo, ang peace, kapag wala kang problema, no? Walang mga sufferings, no? Peace yun. Para sa mundo. Pero yung peace na ibinibigay ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin, kahit dumaan ka pa man ng maraming bagyo ng buhay, kahit pa may gera, kahit pa may gulo sa Senado, peaceful pa rin ang puso mo. Because we know that Jesus is in us, with us, and for us. Na siya yung tutulong sa atin sa lahat-lahat. Higit, lalo na po pagdating sa ating kaligtasan. So, wala na tayong kaagam-agam. Because may assurance tayo na sa langit ang punta natin. So, dapat yung peace ang maghahari sa puso natin. Na dito rin, binanggit ni Peter, paano ba nila ito mapapasagana? Diba? Sabi niya dito sa verse 2b, sabi niya, basahin ko na lang verse 2 buo. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus, our Lord. So dito sinasabi nito ni Peter na mapapasagana lamang nila ito through the knowledge of God. Ano ba yung knowledge na yun na tinutukoy dito ni Peter? Hindi ito yung nakikilala mo lamang ang Panginoong Diyos. Nakikilala mo lamang si Jesus, hindi. Kundi ito yung pagkakaroon ng malalim at malapit na relasyon sa Panginoong Jesus. Gaya po ng paulit-ulit nating sinasabi nila pastor, no? Ang tamang pagkakakilala sa Panginoon ay magkakaroon ng tamang pagtugon. So, hindi naman natin po makikilala 100% ang Diyos. Kasi pag nakilala natin siya, 100% hindi na siya Diyos. Pero, no, kung may malalim at malapit na relasyon ang bawat mananampalataya tayo kay Jesus, doon po lamang natin lubusang ma-appreciate ang grace and peace na Kanyang ibinibigay. Gusto niyo ng grace and peace? Sino ba naman ang ayaw niyan? No? Ang susi, ano sabi? Magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Now, natanong lang, makakapatid, bakit kaya faith ang unang binanggit ni Peter dito? Kasunod yung grace and peace. Pero kung mapapansin niyo po, kung nabasa niyo rin yung 1 Peter, hindi binanggit ni Peter doon yung faith. Ang binanggit niya lang, grace, peace. Bakit kaya? Yan. Alam niyo po, ang pagkaka-order po nito ay mahalaga. Pinapakita dito yung progression, no? Spiritual progression. Yung faith po, o pananampalataya, ito yung pinakapundasyon ng bawat mananampalataya. Ang grace naman po, no? Ito ay sumasagana habang lumalago at lumalalim ang relasyon sa Diyos. At yung peace naman, ito yung kaya nabanggit kanina, ay resulta ng biyaya ng Diyos. Now, possibly po, kaya hindi din nabanggit ni Peter ang faith sa 1 Peter
ay dahil mas nais niyang bigyan yung grace and peace na dapat mag-manifest sa kanilang mga buhay dahil nga umarap sila sa external persecutions. Pero dito sa 2 Peter, yung faith naman ang kanyang inuna dahil nga pumarap sila naman sa mga false teachers sa loob mismo, sa kalagitnaan nila mismo. Na mga kapatid, ano ba ang kahalagahan at bakit doctrinal foundation, ang doctrinal foundation ay kailangan banggitin, kailangan nating malaman sa kanila, bakit kailangan banggitin ni Peter that time? Sa panahon naman natin, anong relevance nito? Samantalang nasa isang bansa tayo na we can express our faith freely. Di ba? Nasa malayang bansa tayo. So mga kapatid, mahalagang banggitin ito ni Peter sapagkat nais niyang bigyan ng ng pagiging ganap na Diyos at tagapagligtas ni Jesus Christ. Especially nga, sila, sa paano nila yung maharap nga sa mga false teachers. And even sa ating panahon ngayon, ang dami na pong laganap. Then, sa social media lang dami mga nagtuturo ng mali. Ngayon, kung hindi tayo grounded nitong mga doctrinal foundation na dapat nating matutunan, baka andali nating masway sa ating pananampalataya. And another thing, upang maiwasan po ang spiritual complacency o pagiging pabaya at tamad sa buhay pananampalataya. Na ano po ang danger kapag tayo po ay tamad at pabaya sa ating buhay spiritual? Naturally po, madali tayo mahuhulog sa kasalanan. And the worst part pa nga, baka mapunta tayo sa maling tagapagturo. So mga kapatid, nakita natin yung doctrinal foundation na libreng ibinigay ng Diyos, yung faith, grace, and peace. So ngayon, tingnan naman natin, after natin magkaroon ng mga bagay na yan, binigay naman si Peter na dapat nating gawin. So, let's go now to practical responsibility. Now, bago ibinigay ni Peter kung ano yung mga dapat natin gawin, may binigay, kasi hindi natin kaya eh. So, ano yung binigay niya? Tingnan natin yung God's provision. In verse 3a, sabi po dyan, His divine power has given us everything we need for a godly life. Take note nyo po dyan yung verb na ginamit. Past tense. Given. So ano ibig sabihin po niyan? Ibinigay na. Nasa atin na. So wala kang kulang. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang, sabi? Divine power para tayo makapamuhay. Lumago ang ating buhay pananampalataya. So wala na tayong reason na may bibigay kung bakit hindi natin nagagawa yung mga naisin niya sa buhay natin. Wala tayong maidadahilan, mga kapatid, kung bakit tayo palaging talunan. Now, divine powers, it refers po to God's omnipotent, supernatural strength, and enabling power, often manifesting through the Holy Spirit. Yan. Katulad po ito ng isang dinamita. No, it is like a dynamite that can distract Satan's foothold in our lives. Ganun po siya ka-powerful. Ito po yung klase ng kapangyarihan na mayroon ng Diyos through the Holy Spirit in us. Now, mga kapatid, kung ganito ka-powerful, may imposible ba? Or mahirap ba na gawain para sa Panginoon? Of course, wala.
Kaya nga po, ang sabi sa Genesis 18:14 tsaka sa Jeremiah 32:27, is anything too hard for the Lord? May mahirap ba para sa Diyos? Mahihirapan ba ang Diyos para tayo ay mag-grow sa ating buhay spiritual? Wala. Kaya sabi rin sa Luke 1:37 nothing will be impossible with God. Ganon kakapangyarihan ng Panginoong Diyos through the Holy Spirit na ibinigay sa atin. So mga kapatid, when Jesus Christ ascended to heaven, He did not leave us empty-handed, powerless, and to be losers against sin. Katulad po ng box na natanggap nyo na umorder kayo sa Lazada, sa Shopee, kung paano nyo i-assemble yon, no? Lahat, nandoon na ibinigay ng Diyos sa atin. It's all in the box, mga kapatid. Now, tuloy natin. Sabi ni Peter, His divine power has given us, sabi doon, everything that we need for godly life. Guhitan nyo dyan yung words na everything. Sa ibang translation, ang ginamit, all things. Muli, wala na talaga. Tayong hahanapin pa. Dahil ibinigay na nga ng Diyos ang banal na Espiritu para siyang tutulong sa atin, sa bawat isa sa atin para makapamuhay ng may kabanalan. Bakit kayo binigyan ng Diyos ang Holy Spirit? Kasi alam niya na wala tayong kakayahan na maging victorious sa ating buhay pananampalataya. Kasi nga, tayo ay nasa laman pa. Ano ba ang gusto ng laman? Di ba, mga bagay na may bahid ng kasalanan. And ang tawag ng laman is so powerful na kung wala yung Holy Spirit sa atin, ay, madali tayong mahuhulog sa kasalanan o mamuhay sa kasalanan. Now, mga kapatid, at ang ganda pa dito ng sinabi pa rin ni Peter, no? Nung sinabi niya na He has given us His divine power, may karugtong. Paano pa rin? Di ba? Sabi niya dito, sa verse 3b, sabi niya, His divine power has given us everything we need for a godly life. Paano? Sabi niya, through our knowledge of Him. Sabi niya, through the knowledge of Him. Muli mga kapatid, binanggit ni Peter yung mga salita na through the knowledge of Him. Binanggit niya ito doon una sa verse 2. Ngayon dito sa verse 3, inulit niya na naman. Through the knowledge of Him. So sinasabi dito ni Peter that we will only discover and learn God's divine power through the knowledge of God. Dito papasok, mga kapatid, yung kahalagahan ng banggit ko kanina. The right knowledge of God produces right response. At katulad na napag-aralan natin before, doon through online, no? Yung knowledge of God ay hindi tinutukoy yung head knowledge lang. Anong saysay? Na marami kang alam, na marami kang verse. Doon sa Awana, nung Friday tsaka Saturday na kami sa Pampanga, umatin kami, Awana training. May Awana store. Pag nag-reset ka ng verse,
may ibibigay sa'yo na pagkain. So, yung sombrero, alam nyo ilang points? 5,000 points. 5,000 ay 500. Ilan nga ba? Saan si Pastor Pid? 500 points. So 50 verses. Kasi 100 points yung isang memory verse. Ilang yun? Ilang verse dapat? Tama, 5,000 points nga. Kasi 100 ang isang points eh. So 50 verses. Wala akong 50 verses na dala-dala. Pero may nakakuha. So, anong saysay? Pero may nakuha naman ako. Ano yung nakuha ko? Yung mani. At 300 points, 3 verse yung recite ko. So, anong saysay? Kung marami kang verse, na dala-dala, kung hindi naman bumababa sa puso, walang transformation na nangyayari. Hindi nakikita ang Christ-like character. So mga kapatid, kumusta ang inyong buhay espiritual? Diba sabi? Through the knowledge of Him, Jesus Christ yun. Ang tanong, nagbibigay ka ba ng panahon sa Panginoon para makilala mo siya? Para sa kaibigan lang yan eh. Di ba? Pag lagi kayong magkasama, tinginan lang eh. Alam niyo na eh. Lalo na kung mayroon kayong gustong pagtawanan. Ganyan na, alam na. Kasi ganun yung kakilala ang isa. So ganun din dapat sa Panginoon. Yun ang significant ng malalim na pagkakakilala sa Panginoon. So, itanong, ilang oras ang ginugugol mo sa Kanya? Reminder lang, mga kapatid. Kung mas mahabang oras o panahon ang binibigay mo sa social media browsing, sa panonood ng TV, sa pag-exercise sa gym, sa trabaho, sa sports, sa pickleball, kaway-kaway yan. May nalaman pa ako eh. Madaling araw, nagpipickleball. Walang masama dyan ha, mamaya. Badminton, kami nagbabadminton. No? Lahat ng bagay na yan, amoral yan. Hindi kasalanan yan. Pero, listen to this. Kung 30 minutes ka lang sa pagpipray, at pagbabasa ng Bible, pero ang mata mo ay gumaganon-ganon na, something is wrong going in your heart. Sa badminton, sa pickleball, sa pag-exercise, 3 hours ka nandoon, hindi ka inaantok, hindi ka inaantok. Pero sa pagbabasa, sa pananalangin, 30 minutes pa lang, inaantok ka na, bukas na ang amen. Tama ba yun? Mga kapatid, hindi ko kayo pinapagalitan ha. Reminder lang. No? Kapag ganun po ang nangyayari, huwag natin i-justify. Let's not justify. Aminin natin yung ating pagkukulang. Humingi ng kapatawaran sa Panginoon. And be intentional na baguhin ang takbo ng buhay espiritual. Ulitin ko ha, hindi masama yun. Let's exercise. Let's play badminton. Let's play pickleball. Pero, kung ganun ka ka-passionate sa mga bagay na yon, ang tanong, ganun ka rin ba ka-passionate manalangin? Ganun ka rin ba ka-passionate sa pagbabasa ng kanyang salita? Ngayon mga kapatid, ang tanong, paano ba tayo magkakaroon ng wastong pagkakakilala sa Diyos? Kasi sabi, through the knowledge of Him lamang. Ang daling sabihin eh, paano pa tayo magkakaroon ng wastong pagkakakilala sa Diyos? Paano ba tayo magkakaroon ng malalim at malapit na relasyon kay Jesus?
Kailangan ba ma-involve ako sa ministry? Sa lahat ng mga ministry sa church para para maging malapit ako kay Jesus? Yes, maganda yan mga kapatid, na ma-involve sa gawain, sa iba't ibang gawain. Pero listen to this, hindi yan sukatan ng pagiging malapit sa Diyos. Possible ba nakasama ka sa mga gawain, pero malayo naman ang puso mo sa Diyos? Possible. Mga kapatid, it's very dangerous. So wag natin dayain ang ating mga sarili. Showing a genuine knowledge of God goes beyond merely joining different ministries. It is practically demonstrated through personal character, daily habits, and interactions with others. It is reflected in a lifestyle of obedience, love, service, and regular spiritual disciplines. Magbabanggit lang po ako ng ilang mga practical na gawain para magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Panginoon. 1, living in obedience. Mga kapatid, ang trust, hindi ko na nailagay doon, ang trust. Ang sumunod po at magtiwala sa Panginoon, ang pinakamalinaw po na indikasyon na nakikilala natin ang Diyos. Lalo na, ipinapakita natin na nakikilala ang Diyos kung sumusunod tayo every time sa mga bagay na every time na mas sumusunod tayo sa Diyos kaysa sa mga bagay na gusto natin. Pangalawa, demonstrating love for others. Yung love po dyan na tinutukoy is agape, unconditional love. Mga kapatid, kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, no, by His patience, kindness, and forgiveness, at nakikilala natin na ang Diyos ay pag-ibig, so dapat lang din na ipadaman din natin ito sa ating kapwa. No? Kung ano yung na-receive natin sa Panginoon, dapat yun din naman ang isasali natin. Ipapadama natin. So pagtuunan natin ng pansin yung mga pangangailangan ng ating kapwa. No? Ipakita at ipadama natin sa kanila ang karakter ng Diyos. Kasi kung recipient talaga tayo ng pag-ibig ng Diyos, dapat nakikita yan. Number 3, maintaining spiritual disciplines. Mga kapatid, dito ngayong papasok na dapat magkaroon tayo ng intentional prayer life and studying and reading God's Word. Hindi talaga natin makikilala ang Panginoon kung once a week lang tayo magbabasa. Alam niyo, warning sign na yan. Na hindi na tama ang nangyayari sa buhay spiritual mo kung isang linggo ka na lang nagbabasa. Diba? It is our spiritual food. Sa pagkain, ano bang ginagawa? Kakainin mo siyempre. Magugutom ka kung hindi mo kakainin yung physical nating pangakatawan. Same is true with our spiritual life. Dapat pakainin natin ito palagi ng salita ng Panginoon. So, yun, 3 lang po. Now, next, na ibinigay ng Diyos. God's very great and precious promises. Yan. Sabi sa verse 4 ni Peter, through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Na ano ba itong binanggit ni Peter na very great
and precious promises na ibinigay sa atin. Nung binanggit ito ni Peter, very general. No? Pero, it points to several specific themes po found throughout the Scripture. Magbanggit lang po ako ng ilan ng mga promises na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mga nangyari, eternal life and salvation. Ito po yung dakilang pangako ng pagpapalaya sa kabayaran ng kasalanan at kasiguruhan ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Promise yan ng Panginoon sa atin. Once saved, always. Sarap na promise. Second, the indwelling Holy Spirit. Yan, nabanggit ko na rin yan kanina. Ito yung pangako ng Diyos na kapag manampalataya tayo sa Panginoong Hesus, ibibigay niya ang Holy Spirit para magbigay sa atin ng comfort, guidance, wisdom, and peace. Next, ito yung pang masarap, no? Becoming children of God. Naging anak tayo ng Diyos. Pangako niya rin yan. Di ba sabi doon? Saan ba yun? John 1:9 ba yun? John 1:12. As many as receive Him, to them He gave them the power to become, children of God. At dahil dyan, sa ginawa ni Jesus Christ, na bago yung ating identity o pagkakakilanlan. Naging anak tayo ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pantay-pantay na katayuan sa pananampalataya. And then, divine transformation. Pangako rin ito ng Diyos sa bawat kanyang tagasunod na tayo ay maaaring makabahagi sa kanyang kabanalan. Tumanggap ng kapangyarihan upang mamuhay ng may kabanalan. Nagpapakita ng ugaling katulad ni Jesus at labanan ang makasalanang pagnanasa. So mga kapatid, lahat yan promise ng Panginoon sa atin. At bakit binanggit ito ni Peter, yung mga promises na yan? Kasi po, may sanctifying effect po yan sa atin. Na kapag niyakap natin yung mga pangako ng Diyos na yan, may epekto po yan sa buhay natin. Ano po ba yung mga epekto na yan? Una po, they motivate us through grace, not fear. Kapag lubos natin naunawaan kung gaano kadakila, ang mga pangako ng Diyos sa atin, lalo na yung kanyang pagliligtas, ito yung magtuturo sa atin to respond with grace. Hindi yung matakot tayo na maparusahan. Ito yung magtuturo sa atin na magkaroon ng puso mapagpasalamat at tumugon sa Kanya ng may pag-ibig. Next po, they transform our lives. Ang katuruan po ng mundo, ano po ito? Ang mga bagay na sa paligid ay mas makapagbigay ng higit na satisfaction kaysa sa Diyos. Pero kapag itinuon natin yung focus diyan sa mga promises ng Panginoon sa atin, unti-unti pong binabago ng banal na Espiritu ang ating kaisipan at pagnanasa. At pinapalitan niya ito ng mga bagay na makalangit na kung ano ang makapagbibigay luwalhati sa Panginoon. So they transform our lives. Third, they empower us to overcome sin. Papansinin niyo po mga kapatid, ang bawat utos ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan, may kasamang promise ng pangyarihan ng Diyos na tutulong sa atin. Kagaya nitong passage na binasa natin kanina,
upang malabanan at mapagtagumpayan ang kasalanan. So ang pag-asa sa mga pangakong ito ay nagbibigay daan po sa atin. Nalabanan po yung tukso. Na nagtitiwala na ang banal na Espiritu po ay aktibo pong kumikilos sa atin upang tayo ay makabahagi sa kanyang kabanalan. Again, hindi natin kaya. It is through the Holy Spirit. Siya po ang kikilos sa atin to overcome sin. Now, matapos natin makita yung mga bagay na ibinigay ng Diyos para sa ikalalago ng ating buhay espiritual, ano yon? Ano yung una? Divine power. And pangalawa, ano? Promises. His very great and great promises. So matapos natin makita yung mga yon, inaanyayahan naman tayo ngayon na gawin ang ating bahagi upang ang sinasabi natin ng pananampalataya ay makumpirma o mapatunayan. So punta na tayo sa believer's responsibility. Yung una, God's provision. So ngayon naman, punta na tayo sa believer's responsibility. In verse 5 to 7, ang sabi po dyan, "For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love." So mga kapatid, yes, ibinigay na sa atin ang lahat-lahat to be victorious in our lives, to confirm our calling and election. Pero, sinasabi dito ni Peter, mayroon kayong dapat gawin. Mayroon tayong dapat gawin. Sa salvation, wala tayong part. Mga kapatid, wala tayong bahagi. It was through grace, no, that we were chosen. And through His divine power, our souls were quickened to believe on the Lord Jesus Christ. Pero pagdating po sa sanctification o pagpapakabanal, may bahagi po tayo. Kaya dyan ang sabi ni Peter, make every effort to supplement your faith. Hindi dito sinasabi ni Peter na mag-extra effort tayo para maligtas. Kasi nga, ligtas na tayo. Ang sinasabi dito ni Peter, mag-exert tayo ng effort to, sabi diyan kanina, to confirm, no, our calling. At dito may binanggit si Peter na 7 na kailangan nating i-supplement sa ating pananampalataya. Now, bago ko banggitin yon, mahalaga itong sinasabi ni Peter kasi nga sa situation nila that time, kailangan talaga nilang mag-exert ng extra effort. Kasi nga, mga false teachers, ang nasa kanilang kalagitnaan. So talagang kailangan nilang mag-exert ng effort. Now, yung phrase po dito na make every effort, ay indikasyon po ito na ang paglagong spiritual po ay hindi passive. Yung wala ka nang gagawin. Parang yung mga nakikita ko sa prayer request. No? Paki-pray, di ba? Doon, nakalagay dito doon, spiritual growth. Ano yun? Lalago ka ba kung wala kang gagawin? Lalago ka ba kung hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos? Ano yun? Ginagawa mo ang Diyos na genie. Na sinabi mo, ay gusto ko magkaroon ng spiritual growth. Ching! Mature ka na agad. Hindi. Sabi ni Peter, make extra effort.
So mga kapatid, hindi passive. Kailangan tayo maging aktibo sa ating buhay pananampalataya. And now, sabi ko, may 7 binanggit dito si Peter na kailangan nating i-supplement sa ating pananampalataya. Una, virtue. Pag sinabi pong virtue, ito ay pagpapakita ng kagandahan at kabutihang asal araw-araw. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Pangalawa, knowledge. Ito po naman ay yung pagkakaroon ng pangunawa kung ano yung kalooban ng Diyos. At ito rin yung mga katotohanan na matutunghayan natin sa Biblia. Pangatlo, self-control. Ito yung pagpipigil sa damdamin, sa pagnanasa sa tawag ng laman. So kailangan i-develop natin yan. Perseverance. Ito po yung pagiging pananatiling matatag sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Lalo na ngayon, umaharap tayo sa pagsubok. Diba? Grabe ang mahal ng mga bilihin. Mahal ang gas. Fourth, godliness. Ito yung isang buhay na kawangis ng Diyos. Or isang pamumuhay na nagpapakita ng kanyang mga katangian. Nakikita ba yun sa atin, mga kapatid? Ang pagkakaroon ng Christ-like character. 6, pag-isahin ko na lang to, 6 and 7, kasi may similarity naman eh. Brotherly affection and love. Mga kapatid, kamusta eh? Yung pagmamahal natin sa isa't isa, sa kapatiran. Naipapadama ba natin ito? Sinasabi lang ba natin, mahal kita sa Panginoon, pero pagtalikod mo, kung ano siya nasabi mo, ay, ang gwapo ni Kuya Bert. Ganun ba pagmamahal? Sinisiraan natin? Chinichismis natin? So, hindi yung pagmamahal na sinasabi dito. No? Yung sinasabi dito na love, it is the highest form of sacrificial, unconditional love that binds all traits together. Ito po talaga dapat yung magbabind sa atin. Love. Now, pag nagawa natin yung mga yon, siyempre kapag ginawa natin yun, may resulta. Makikita natin yan sa verses 8 to 10. Sabi dyan ni Peter, hindi ko nababasahin. Kasi anong oras na? Kung nasa atin ang mga katangian na nabanggit at pinalalago natin, no? Ang sabi ni Peter sa verse 8 to 10 nga, tayo ay magiging, mabisa, effective and fruitful, sa ating pagkakakilala kay Jesus. Kung wala ito sa atin, kabaligtaran naman po yung mangyayari, syempre. No? Magiging effective tayo at unproductive. Magiging katulad tayo ng isang nearsighted. Ano ba yung nearsighted? Wala kang makikita. Di ba? Tama ba? Okay. Asan ako? Ayan. At kung saan yung mga paningin ay nakatuon lamang sa mga bagay na nakikita natin. No, sa mga bagay na makamundo. Sa halip na mas hanapin at tignan kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung focus tayo doon, dahil bulag tayo, spiritually blind, nakafocus tayo sa mga bagay na tingin natin mas makapagbigay sa atin ng pleasure. Ang sinasabi dito ni Peter, nakakalimutan natin na tayo ay nilinis na ng Diyos sa ating mga kasalanan. So, mas dapat natin gawin ay mas ibayuhin natin na pagtibayin ang pagkakatawag sa atin upang hindi tayo mahulog sa kasalanan. Wow, ang sarap ng pagkakasunod-sunod eh.
mayroong doctrinal foundation, may God's provision, may gustong ipagawa, at kapag may gustong ipagawa, anong masarap? May rewards, mga kapatid. Kapag ginawa natin itong mga gusto ipagawa sa atin ni Peter, sabi sa verse 11, and in this way, there you will receive a rich, anong sabi? A rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Wow! Sabi, di ba? There will be a rich welcome. Imagine kaya natin, ano kaya yun? Yung sinasabi ni Peter na rich welcome. No? We will have a rich welcome in heaven rather than just barely escaping. Yan. Ng kaparusahan. No? It is a reward for a life characterized by spiritual growth. No, it is an incentive for us and the culmination of a life walking with God. Pagdating natin doon, no? Baka yung mga anghel, nagpapalakpakan. Tapos sabihin sa atin ng Panginoon, well done, my good and faithful. At puputungan tayo ng mga, corona. Sino kaya ang pinakamaraming corona sa atin? Yan. So mga kapatid, may reward. So make extra effort. Kasi mayroong, rewards na naghihintay sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, huwag nating hayaan na manatiling nakabox lang yung provision na ibinigay ng Diyos sa atin. Let's unbox His divine power. No? Panghawakan ang kanyang promises at isabuhay ang pananampalatayang nagbibigay luwalhati kay Kristo. So tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po Lord sa mensahe na aming narinig. Maraming salamat Panginoon sa palaala, sa mga biyaya na libre mong ibinigay sa amin. At bilang pagtugon naman, Panginoon, nais nyo na kami po ay inyong maging kawangis. Kaya sana tulungan nyo kami, Lord, na magpuspos palagi ng inyong banal na Espiritu. Dahil hindi po kami makakapamuhay, hindi po kami lalago sa aming buhay espiritual o palagi namin ini-ignore ang inyong kapangyarihan through the Holy Spirit. Nawa nga, Lord, through this message, tulungan nyo kami na maging matagumpay sa aming buhay pananampalataya through your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.